Since alam nyo na yung pinagkaiba or ang relationship ng derivative, antiderivative, or integration, and alam mo na rin ang 4 na basic rules of integration or mas kilala bilang sa integration of algebraic function. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sample problems. So una, meron tayo ditong integration ng 5x raised to 4 plus 3x squared plus 6 dx. So ayan. Lahat ng lahat ng basic rules nandito na agad. Meron tayong constant multiple rule, meron tayong power rule, meron din tayong constant rule, at meron din tayong sum or difference rule. So lahat ng lahat ng integration, ng basic integration nandiyan, pwede natin mai-apply yan dyan. So, pwede nyo i-post yung video kung gusto nyo itong i-solve by yourself. Pero, since video nga to, di ko na kayo hihintayin. Sasagutan ko na itong ngayon agad. So, ngayon, nakikita natin sa ating function, sa ating equation or problem rather, meron tayong plus sign. So, ibig sabihin, meron tayong sum or difference rule. Hiwalay-hiwalay muna natin silang lahat. So, meron tayong integration, copy yung 5x raised to 4, then meron tayong dx, then plus integration ng 3x squared, meron tayong dx, plus meron tayong meron tayong integration ng 6 dx. So, ang ginawa ko muna yung number 4. So, meron tayong constant multiple rule. Meron tayong sum or difference rule. Pinaghiwalay ko lang silang tatlo. And then, gamitan ko na siya isa-isa. Sa una, makikita natin na meron tayong constant multiple rule. So, pwede natin itong ilabas sa integration. Then, meron tayong integration ng x raised to 4 dx. Kinapi ko lang. Nilabas ko lang yung 5. Plus, dito naman sa kabila, pwede natin itong ilabas, di ba? Meron tayong 3. Integration ng x squared dx. Then, plus, meron tayong 6. Ilalabas pa ba natin yan? Hindi. Hindi naman siya constant multiple rule eh. Wala naman siyang variable na kasama. So, as is lang yan. 6 dx. Wala kayo napansin kayong pattern guys, di ba? Ang una kong ginawa is yung number 4 rule. Ano yung number 4 rule? Dito sa una, meron tayong sum or difference rule. Pinaghiwalayan ko. And then, yung tinignan ko, isa-isa yung integration. Sa una, makikita natin na meron tayong integration ng constant multiple rule. Pwede natin siya i-apply ng constant multiple rule. Di ba pangatlong rule yun? Pangatlo? Di na pala kita. Basta pangatlong rule yun, di ba? Same lang dito. Constant multiple rule, pangatlo. Sa dulo, di na natin siya ginamitan ng constant multiple rule kasi wala naman siyang variable. Kasi constant rule lang yan, ayun yung pinakauna. So, as is lang yan. Ngayon, integrable na ba lahat, guys? Mapapansin natin na pwede na siyang i-integrate. Kasi, ano ba makikita nyo? Meron tayong power rule, then meron tayong constant rule. Tama ba? So, dito sa una, copy mo yung 5 and then lagyan ka ng bracket. So, meron tayong x raised to, copy na natin yung 4, add mo yan ng isa, over, 4 plus 1 na rin yan, plus, meron tayong 3, then meron tayong x raised to 2, plus 1 yan, over, 2 plus 1, same lang naman yan, plus, ano ba yung integration ng 6dx, or constant? Diba kapag constant, ano yung variable niya? Meron tayong 6, then, huwag kalimutan si plus c sa dulo. Ganyan lang siya, kadali. Di pa siya tapos ha. Simplify further, meron tayong 5x raised to 5, tama ba? Over 5 plus 3x raised to 3 over 3, kasi 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3, plus, copy mo yung 6x plus c. Simplify further, pwede natin ito makancel. So, ang matitira, meron tayong x raised to 5 plus x cubed plus 6x plus c. So, ito na yung final answer. Kapag hindi kayo naniniwala sa sagot nyo or wala kayong, kapag nagdududa kayo or nagdadalawang isip sa sagot ninyo, pwedeng yan i-check by using derivative. Kaya nga sabi ko kanina, simula pa lang, before kayo pumunta dito sa video na ito or before kayo mag-aral ng integration, make sure na master nyo na or
di naman sa master, tawag dito, naiintindihan nyo yung derivative or yung simple or yung basic rules ng differentiation or yung derivative. Kasi kapag master nyo na or familiar na kayo dun sa derivative, yung mga rule nun, yung basic rules nun, kaya't at kaya nyo na tong gawin dito sa integration kasi nga, halos same lang naman sila ng concept. So, copy ko lang to nasa taas guys Ito. So, meron tayong x raised to 5 plus x raised to 3 plus 6x plus c. So, ngayon, di ba ito yung final answer natin sa integration na to? Siyempre, gawan natin to na checking. Kasi nagdududa ako sa sagot ko eh. Tama ba yung sagot ko? Ipotomat ko na lang. Hindi, joke lang. Wala naman potomat sa exam guys. Or sa quizzes. So, dapat, kung ito yung sagot natin, dapat babalik to dito sa dati. Kasi ito yung original function eh. Ay sorry, ito na pala yung original function. So kapag ginanap natin yung derivative niyan, dapat mag-result siya dito sa ating problem. Dapat ang sagot na to is that would be 5x raised to 4 plus 3x squared plus 6. So, unang gagawin natin dyan is syempre hanapin natin yung derivative niyan, isa-isa. So una, meron tayong derivative ng kapag ano kasi guys, kapag checking dito, isa pa pala sa tatandaan nyo guys. Kapag mag-checking kayo ng sagot ng integration, hindi derivative ang tawag eh. Same lang siya ng format, yung d over dx, di ba? Meron tayong d over dx. Ay yung derivative. Ang tawag doon is differential. Ang gagawin natin sa checking natin is differential. Same lang naman siya ng concept, huwag kayo malilito. Ang d over dx, ginawa ko lang siyang d kasi instead na derivative, hanapin natin yung differential niya para magkaroon tayo ng result na dx. Doon lang siya kadali. So, if you want to search or kapag medyo nalilito pa kayo about sa derivative sa differential, pwede muna kayo umalis sa video and search nyo muna sa Google or dito sa YouTube sa other content creators natin dyan. So, ngayon, hanapin na natin to differential isa-isa plus differential ng x cube plus differential ng meron tayong 6, differential ng x, then plus differential ng c. Ang ginawa ko guys di ko na siya inisa-isa kasi gaya ng sabi ko kanina, dapat master nyo na yung derivative. So, ang ginawa ko, di ba, sum or difference yan. Pinaghiwa-hiwalay ko na yung integration, I mean yung differential rather, differential or derivative. And then, hiniwalay ko na to, di ba, constant multiple rule to, nilabas ko lang yung 6 sa labas ng differential or derivative, then, ayun lang, dinistribute ko lang. So, ang derivative ng x raised to 5, so, ang mangyayari dyan, meron tayong 5x, di ba? Kinapit ko lang yung exponent, ginawa kong coefficient, then copy yung variable, then 5 minus 1 yan, so meron tayong 5x raised to 4, plus, differential ng x cube, that would be, copy mo yung exponent, yung variable, and then 3 minus 1, that would be 2, plus, 6, ano yung differential ng x? Di ba 1 lang yan? Plus, again, lahat ng, pag hinahanapan mo yung differential or derivative lahat ng constant, lahat yan ay mag-lead sa 0. So, meron tayong 0. Then, huwag kalimutan si dx. Ayun lang. Kaya lang pinagkaiba ng derivative sa kayong differential. Ang differential, magkakaroon lang siya ng dx sa dulo. Kapag, again paano siya magkakaroon ng dx sa dulo? Kapag wala na siyang d sa ating equation. Kasi dito meron pa tayong differential eh. Pero once na nawala na yung d sa ating equation, maglalagay ka ng dx sa dulo. Ganun lang siya kadali. Ngayon, simplify further, meron tayong 5x raised to 4 plus 3x squared. Then meron tayong plus 6 times 1, meron tayong 6. Then copy yung dx, di ba? Same lang siya sa ating original equation. Yan, paano yan guys? Hala. Paano yan? Meron ng squared. Anong gagawin natin dyan? Eh, syempre, kapag ganyan, di naman natin siya pwede gamitan ng sum or difference rule. Ang mangyayari is expand. Yung FOIL method, di ba? Same lang naman yun sa 3x plus 4 multiplied by 3x plus 4. So, ayan. So, 3x times 3x, FOIL method. 3x times 3x, that will be 9x squared. Tama ba? Then, 3x times 4.
That would be 4, 8, 12. So, meron tayong 12x. Then, same lang yan sa outside. Meron tayong 12x. Then, lastly, 4 times 4. Meron tayong 16 dx. Simplify further. Copy mo yung 9x squared. Add mo yung like terms. So, meron tayong 12 plus 12. That would be 24. So, meron tayong 24x plus 16 dx. And then, pwede natin siyang gamitan ng sum or difference rule. So, meron tayong integration ng 9x squared dx plus integration ng 24x dx plus integration ng 16 dx. Inisa-isa ko na, sum or difference rule. And then, constant multiple rule, pwede natin ito ilabas. So, meron tayong 9 integration ng x squared dx plus constant multiple rule din to. So, labas natin yung constant. Meron tayong 24. Integration ng x dx. Plus, dito naman, constant rule lang yan. So, as is na, integration ng dx. Tandaan nyo kung bakit integrable naman siya, bakit ko siya hindi in-integrate. Kasi, gusto ko, dapat, before ako mag-integrate, lahat sila dapat integrable para wala akong may iwan na integration sa labas. Kasi medyo nakakalito naman siya ng konti. Ayun lang. Dagdag ko lang. Ngayon, so meron tayong power rule. Dito, constant rule. So, may sagot tayo na 9. Diba? X squared raised to ano? Sorry. Maglagay lang ako ng space. Yan. So, meron tayo ditong 9x raised to 3 over 3. Any violent reaction? Joke lang. Video pala to. Ang ginawa ko lang, di ba? Inad ko lang, tas over 3. Plus, copy mo yung 24. Then, integration ng x, that will be x squared over 2. Medyo minimental lang natin kasi alam ko kaya nyo na to. Plus, meron tayong 16x plus c kasi constant rule. So, ayan. Simplify further. Pwede natin to makancel. So, 9 over 3, that will be 3. So, meron tayo ditong 3x cubed. Ito yon. Plus, 24 over 2. So, meron tayong 12 times 2. 12, 24. So, meron tayong 12x squared plus 16x plus c. So, ito na yung final answer. Natin to ng checking. Di ba? Ang sagot ng integration na to is ito. So, hanapan natin siya ng derivative or differential. So, copy ko lang. 3x cubed plus 12x squared plus 16x plus c. So, differential, ito ay constant multiple rule. So, meron tayong 3, differential ng x cubed, plus, copy mo yung 12, differential ng x squared, plus 16, differential ng x. Di ko na kailangan i-add yung plus c, kasi mag-result lang yan sa 0. Tinatamad na ako isulat. So, meron tayo ditong 3. Ang differential or ang derivative ng x cubed, that would be 3x squared plus 12. Ang differential ng x squared is 2x plus 16. Differential ng x is 1. So, wala na tayong differential na hanapin, di ba? So, lagay tayo ng dx sa dulo. Ngayon, simplify further. Meron tayong 9x squared plus 12 times 2, 24x plus 16 dx. Ngayon, alam naman natin na ito ay isang perfect square trinomial. Tama ba? Perfect square trinomial. Kasi hanapin mo lang yung squared ng dalawang yan. Or yung square root ng dalawang yan. Ang square root ng 9x squared, that would be 3x. Plus, ang square root ng 16 is 4. Then raised to 2. Ito na yung final answer. Same lang yan kanina. Feel free to post the video and try nyo sagutan kung gusto nyo. Pero, since video nga to, sasagutan ko na, no need na hintayin ko kayo. So, ngayon, ang gagawin lang natin dyan is same lang yan. Apply mo yung 4 na rules. Makikita natin, di ba? Una, some more difference. Huwag kayo masyadong ma-overwhelmed kapag naka-encounter kayo ng gantong equation or gantong question. Meron tayong fraction. Di ba? Tandaan mo lang lagi yung 4 na rules. So, meron tayo dito una, some more difference. So, meron tayong 4 over x cubed dx plus meron tayong integration ng 2 over x dx. Next, meron tayong constant multiple rule.
Paano siya malalaman kapag constant multiple rule, Froilan? Paano kapag ganyan? Diba? Di natin alam kung constant multiple rule ba siya o hindi. Tandaan nyo, malaman natin ang constant multiple rule siya kapag meron tayong constant and meron tayong variable. Constant, meron tayong variable. Ibig sabihin, lahat ng constant, labas natin yan sa integration. So, example dito, labas natin yung 4. Then, integration ng 1 over x cube. Nilabas ko yung 4 eh. So, may natitirang 1 dyan. Dx. Plus 2. Integration ng 1 over x dx. Ngayon, paano yung ganyan? Paano natin i-integrate yan? Paano natin malalaman yan? Eh, wala naman to sa di ba? Wala naman to sa basic integral. Wala naman siyang, constant rule ba to? Somewhere difference rule ba to? Or, constant multiple rule pa ba to? Paano natin to ma-integrate? Ma-integrate natin yan gamit ang power rule. Kasi meron tayong exponent to. Di ba may exponent din tong na 1? Paano? Iangat lang natin tong x cube sa taas and yung x raised to 1 sa taas. Sa numerator, ganun lang siya kadali. Again, pag naka-encounter kayo ng fraction, ang gagawin mo lang dyan is iangat mo yung variable sa numerator. Paano yun? By simply changing the sign of exponent into negative. So, ibig sabihin, meron tayong 4, integration ng, pag inangat natin to dito sa taas, that will be x raised to negative 3 dx. Plus, meron tayong 2, integration ng x raised to negative 1 dx. Tama ba? Tayo lang siya kadali. Again, pag inangat mo yung variable sa taas, ang exponent niya ay magiging negative. Siguro na-encounter nyo na to sa derivative eh. Sa may quotient rule, di ba? Meron pa nga tayong general rule ng differentiation eh. So, ayun lang. Ino-over-explain ko lang para sa, alam niyo na. Kung medyo natatagalan kayo sa video, sorry guys, kasi gusto ko lang talaga ma-explain ng mas maayos. So, pwede nyo man ito panoorin ng times 2 speed or skip nyo na lang. So, balikan nyo na lang yung mga part na hindi nyo maintindihan. So, ngayon, after that, gamitan na natin siya ng rule. ng power rule. Kasi, ayun na. Nakikita naman natin, di ba? So, ngayon, meron tayong 4, negative 3 plus 1. Ang negative 3 plus 1, that would lead to negative 2. And then, kung ano yung exponent niya, same yan sa denominator, plus, copy mo yung 2. Paano to? Negative 1 plus 1 is 0. Paano yun? Ito yung exception, guys, sa integration. Ang exception sa integration is yung integration ng 1 over x or integration ng x negative 1. Ayan. Kapag naka-encounter kayong ganyan, maglilid yan sa ln of x. Same to. ln of x plus c. Huwag kalimutan si plus c. Yan lang. Dagdag kaalaman lang. Ang exception lang sa integration na di mo siya gagamitan ng plus 1 kasi maglilid siya sa 0 eh. So, x raised to 0, di ba? Magiging 1 lang siya. Magiging constant. So, ang gagawin mo dyan is magkakaroon tayo ng ln of x. Then, add mo yung plus c. Ganun lang siya kadali. Ngayon, simplify further. Pwede natin ito makancel. That would be yung negative, di ba? Tandaan nyo sa fraction, is either, kunyari, 1 over ganyan. Same lang yan sa negative 1 half. Or, same lang din sa negative 1 half. Ewan ko kung tama yan. Basta. Kasi nilalabas ko lang yung negative dun eh. Sa gitna, nilalagay ko. Ngayon, so 4 over 2, that would be 2. Tama ba? So, meron tayong negative 2, x raised to negative 2. Ito. Plus, copy mo yung 2, ln ng x, then plus c. Ngayon, final answer na ba yan? Hindi. Tandaan nyo, sa final answer dapat, wala ka makikitang exponent ng variable na naka-raise to negative. Ang gagawin mo dyan, balik mo yan sa baba. Magbabalik mo yan sa denominator, di ba over 1 yan? Balik mo lang yan dito para maging positive siya. So, mangyayari, meron tayong negative 2 over x squared plus, copy mo yung 2 ln of x, then plus c. Ito na yung final answer. Checking? Kailangan pa ba ng checking yan? Now, proceeding dito sa ating fourth question, paano kapag ganito na? Meron tayong trinomial sa taas and then meron tayong nag-iisang denominator dito sa ibaba. Paano kapag ganyan? Ang gagawin lang natin dyan guys, di ba? Same lang naman yan sa
meron tayong 2x squared over x squared plus meron tayong 4x over x squared, then plus, negative pala yun. Then meron tayong minus 3 over x squared dx. Diba same lang yan na ano? Diba guys, same lang naman to dito sa itaas. Kasi isa lang naman yung denominator nila or meron silang common denominator. Pwede natin yung paghiwalayin ng ganito. Pero kapag ganito na yung usapan na, kunyari, paano kapag ganito? Meron tayong 1 over x plus 1. Paano kapag ganyan? Same lang ba to sa 1? Gawin natin tong ano? Gawin natin tong 2. Same lang ba to dito sa 1 over x over, meron pa tayong plus 1 over 2? Same lang ba yan? Siyempre hindi, iba yan. Hindi yan mag-i-result ng ganyan. Pwede mo siyang paghiwalayin kapag yung nasa itaas yung may trinomial, may binomial, tapos meron kang iisang denominator. Pero kapag ganito, as is lang to. Hindi siya pwedeng maging ganito guys ha. Mali yan. Iba yan. So kapag ganito, nahiwalay na natin sila, ang gagawin natin dyan is i-simplify lang natin isa-isa. Pero bago yon, gamitan na agad natin siya ng fourth rule, which is sum or difference rule. Tama ba? So, meron tayong integration ng 2x squared over x squared dx plus 4x, integration ng 4x over x squared dx, then minus integration ng 3 over x squared dx. And then, pwede na natin siya i-simplify. Pwede itong makancel. Ito, makancel din yung isa niyan. Sa kabila, wala. So, matitira, meron tayong 2dx plus integration ng 4 over x, kasi isa lang yung natanggal na x dito, dx. Then minus integration ng 3 over x squared dx. Then, next nyan is, isa-isayin natin. Una, meron tayong constant rule. Pangalawa, constant multiple rule. And another constant multiple rule. So, ilalabas lang natin yung constants dun sa labas ng integration. So, meron tayong, copy to. Meron tayong 2dx plus meron tayong 4, then integration ng 1 over x dx, then minus 3 integration ng x over x raised to negative 2 dx. So medyo sinortet ko na. Alam niyo naman na nangyari alam niyo ba nangyari kung bakit naging x raised to negative 2? Kasi same lang naman to sa, di ba? Magiging ganito siya muna. Meron tayong 3 integration ng 1 over x squared dx. So, inangat ko lang itong x squared sa itaas, kaya naging x raised to negative 2. So, yun. Sinortcut ko lang siya ng konti. Then, after that, pwede na natin itong integrable na lahat, di ba? Meron tayong constant rule. Tapos ito yung exception sa, ewan ko kung exception yung tawag eh. Basta, magilid to sa logarithm or ln. Then, ito, power rule. So, isa-isayin natin siya. Lagay ako dito ng hat. So, una, meron tayong 2x. Integration ng 2dx is 2x. Plus, copy yung 4. Then, meron tayong ln ng x. Kasi integration to. Then, meron tayong 3, minus 3. Then, x raised to negative 2. Plus 1 mo yan. So, matitira is meron tayong x raised to negative 1 over negative 1. Then, huwag kalimutan si plus c. Then, isimplify lang natin 2x plus 4 ln x. Then, negative to. So, magiging plus 3 over x. Kasi binaba ko na itong x raised to negative 1 sa denominator. Plus c. Bakit siya naging positive? Kasi meron tayong negative saka negative. So, negative times negative, magiging positive. And then, yung constant, mananatili sa itaas. While yung variable natin, since x raised to negative 1 yan, bababa lang natin yan sa denominator. Ayun na ba yung final answer? Pwede na yan. Pwede na ito maging final answer. Pero, kapag gagamitan mo siya ng tinatawag natin properties of logarithms, alam nyo ba yung properties of logarithms? So, meron tayo example. Ito yung properties ng logarithms na tatlo. Meron tayong x, log ng y, is magilid yan sa log. Wala na tayong space. Bukayin ko lang. So,
Sa properties of logarithm, meron tayong tatlo, which is yung x log ng y is maglilid yan sa log y raised to x. So, inangat lang tong coefficient kasi ito eh. Coefficient or variable, pwede yan maging y raised to x. Kasi inangat lang tong coefficient or variable papunta dito sa itaas. And then, meron pa tayong another property, which is yung log x plus log y is maglilid yan sa log xy. And then, lastly, meron tayong log x minus log y. Maglilid yan sa log x over y. So, ayan. Ayan yung tatlong property of logarithms. Ayan, tatlong na yan. Dapat guys, alam nyo to kasi magagamit nyo yan in the future integrals. So, ayan tatlo. Sa tatlong property of logarithm, kasi same lang naman yan log sa kayong ln. Same lang naman yan na pwede mo siyang i-apply. Dito makikita natin na pwede mo siyang i-apply ng pinakauna, which is yung x log y. So, yung x, pwede mo yung maging exponent ng y. Same lang yan dito. Yung x na natin, na nag-symbolize ng y, ito, nag-represent ng y, and ito namang 4, nag-represent ng x, pwede mo yung maging exponent ni x. So, ganun lang. So to simplify further, ang magiging sagot natin is meron tayong 2x plus ln ng x raised to 4. Kasi inangat ko itong 4, magiging exponent ni x. Then, copy mo yung plus 3x, 3 over x, then plus c. Ito na yung final answer. So, ngayon, last question tayo. Meron tayong integration ng x plus 4 over square root ng x dx. So, since yung numerator natin, meron siyang plus or negative sign, pwede natin tong ipaghiwalay kasi same lang naman sila ng denominator or meron tayong common denominator. Same lang to sa x over square root ng x plus meron tayong 4 over square root ng x dx. Yan, hala, meron ng square root. May square root na guys. So, kapag ganyan, ang gagawin natin is yung square root, gagawin natin siyang exponent. Paano? 'Di ba? Naniniwala naman kayo, 'di ba, na meron tayong square root ng x, same lang yan sa x raised to 1/2. Tama ba? So, kapag meron tayong square root ng x cube, same lang to sa x raised to 3/2. Tama ba? Another example, meron tayong cube root ng x squared, same lang to sa x raised to 2/3. Nagets ba kung paano nangyari yon? So, kapag hindi masyadong mag-gets, punta muna kayo sa Google or sa another YouTube kasi wala na ako masyadong mai-explain dito. Ang nangyari lang yung square root ng x magiging x raised to 1/2, square root ng x cube magiging x raised to 3/2, then yung cube root ng x squared magiging x raised to 2/3. So, yan. Since alam natin na ang square root ng x, same lang yan ng x raised to 1/2, so, gawin na natin yan dito. So, meron tayong x over x raised to 1/2 plus 4 over x raised to 1/2 dx. Yan. And then, next is angat natin tong x variable dito sa numerator. Angat natin to dito sa numerator. Paano? Kita ba? Yan, kita. Paano? Siyempre, mangyayari dyan is, gaya na sabi ko kanina, ang variable natin or yung exponent ng ating variable is magiging negative kapag nilipat natin to from denominator to numerator. So, mangyayari, meron tayong x, multiply yan by x raised to negative 1/2. Nagets ba yun? Inangat ko lang to dito, katabi ng x. So, magiging x times negative 1/2. dx na natin yan. Ay, sorry, di pa pala sila pinaghiwalay. Di ko pa sila pinaghihiwalay. Yan. Plus, meron tayong 4. Then, multiply yan by x raised to negative 1/2 dx. Nakalimutan ko siya i-apply. That pala dito, in-apply na natin yung yung constant, yung sum or difference rule. Pero okay lang naman kahit di mo siya muna i-apply, basta same answer lang yung sagot. So ngayon, apply muna natin yung yung fourth rule, which is yung sum or difference rule para hindi tayo masyado malito. So, ang mangyayari, meron tayong integration ng x
times x raised to negative 1 half, then dx, plus integration ng 4x raised to negative 1 half dx. So ngayon, to simplify, kapag minultiply mo tong dalawa, is ipag-add lang natin yung exponent niya, tama ba? Dapat alam niyo yun. So meron tayong integration ng x raised to 1, multiply mo yan sa x raised to negative 1 half. So meron tayong 1 minus 1 half, tama ba? Same, ang sagot niyan is magiging, ano magiging sagot? Di ba yung 1, dapat bago natin siya ma-minus or ma-plus, dapat same sila ng denominator. So multiply natin to by 2. And yung exponent niya is 1, multiply natin to by 2. Gets? Okay. To, ano natin? Isa-isahin natin. Medyo mabilis yata ako magsalita. Di ba yung 1 minus 1 half? Alam naman natin na ang denominator ng 1 is same lang yan. So 1 over 1 minus 1 half. Pero hindi mo siya mai-minus since magkaiba sila ng denominator. Para maging same sila ng denominator, multiply mo tong denominator by 2 kasi magiging same lang yan. Pero kapag nag-multiply ka ng kahit anong number sa denominator, multiply mo rin yan sa denominator also. Sa numerator pala rather. So magiging sagot, meron tayong 2 over 2 minus 1 half. So 2 minus 1, meron tayong 1 over 2. So magiging positive 1 half siya. So ibig sabihin, ang 1 minus 1 half o magiging sagot is 1 half. So meron tayo ditong x raised to 1 half dx. Then plus, di ba, constant multiple rule kasi meron tayong coefficient or meron tayong constant saka yung variable. Labas lang natin yung coefficient or yung number sa ilabas ng integration. Then x raised to negative 1 half dx. Huwag pala kalimutan si dx. Yan. Integrable na sila, di ba? So, ang integration ng x raised to 1 half, di ba? Same lang yan. I-apply lang natin yung rule dyan. Huwag kayo masyado malilito kahit fraction pa yan o ano. I-add mo lang yan sa 1. So, ang 1 half, di ba same lang to? Isa-isay natin. So, meron tayong x raised to 1 half plus 1 yan over. Same lang ng sagot yan. So, meron tayong 1 half plus 1. Then, plus, copy yung 4. Then, meron tayong x raised to negative 1 half plus 1 over negative 1 half plus 1 plus c. Yan. Yan yung magiging sagot natin. Inisa-isa ko lang para may visualize ko. So ngayon, ang 1 half plus 1, di ba meron tayong 1 half plus 1. Again, gaya na sabi ko kanina, bawal mo ipag-add yung dalawang fraction na magkaiba ng denominator. Ang gagawin natin is gawin natin siyang same denominator. So meron tayong 1 half plus 1 over 1 yun, di ba? Same lang naman yun sa 1. Then multiply mo both side by 2. So magiging 1 half plus 1 times 2, meron tayong 2 over 2. Then same sila lang denominator, pwede natin siyang ipag-add. So meron tayong 2 plus 1, meron tayong 3 over 2. So meron tayong 3 halves. So ibig sabihin sa unang sagot natin dito, so meron tayong x raised to 3 halves over 3 halves ulit. Plus meron tayong 4, ang negative 1 half plus 1. So meron tayong negative 1 half plus 2 over 2. Nagets ba yan? Medyo shortcut ko na kasi yung 1 over 1 minultiply ko by 2 para same sila ng denominator. So negative 1 plus 2 is magiging 1, di ba? Kasi tama. So meron tayong copy lang yung denominator. So ang sagot niyan is magiging x raised to 1 half over 1 half then plus c. Ngayon, simplify further. Meron tayong complex fraction, di ba? Same lang naman to sa 3 halves, ganyan. Meron tayong tatlo na ganyan, complex fraction. So, yung pinaka-denominator is gawin lang natin siyang numerator, as simple as that. So, meron tayong 2x 3 halves over, ano yung natira sa denominator? Yung 3. Plus, meron tayong 4. Then, eto, same lang naman to sa 1 half na ganyan. So, complex fraction, yung pinakadulo, angat mo lang yan sa numerator. So, meron tayong 2x raised to 1 half over, ano yung natira? 1. So, di ko na kailangan isulat yan. Then, plus c. Then, di pa tayo tapos. I-simplify ulit natin yan. Meron tayong, ilabas lang natin tong coefficient, yung tong dalawang na yan. I mean, yung dalawang constant. So, meron tayong 2/3. Iwan natin yung variable. So, ang x raised to 3 halves,
Di ba gaya ng sabi ko kanina, di ba meron tayong cube root ng x squared? Is same lang yan sa x raised to 3 halves. Tama ba? Ay, sorry, baliktad pala. Mali. Ang square root ng x cube, is same lang yan sa x raised to 3 halves. Yan. So, ang magiging sagot natin, i-simplify lang natin to since, bakit siya gagawin ko siyang square root? Pwede naman ganito na lang yung sagot. Kasi, may mga, baka mamaya sa quiz or sa exam nyo, meron kayo ma-encounter na sagot na naka-square root, yung sagot mo naman is naka-fraction, kaya dapat alam nyo tong mga ganito. Di ko alam kung anong tawag dyan sa radical. Radical yan, search nyo na lang sa YouTube or sa Google. Guys, tandaan nyo, kapag nag-i-integrate kayo, kapag yung equation nyo is may nakita kayong square root, dapat ang final answer nyo is naka-square root din. Kapag fraction yan, di ba? Pwede naman tong ganito. Yung square root ng x, pwede naman yung 1/2. Hindi naman ganyan yung tanong natin Ang tanong natin is yung x plus 4 over square root ng x. So, dapat ang final answer natin is magli-lead yan sa rational or sa radical, which is, ayun nga, yung x, ang square root ng x cube is same lang yan sa x raised to 3 halves. So, pwede natin to i-simplify na square root ng x cube. Tama ba? Ngayon, tapos na tayo sa unang term. Paano yung pangalawa? Plus, multiply lang natin itong dalawang constant. 4 times 2, meron tayong 8. Then, copy mo yung, di ba yung x raised to 1/2, same lang yan sa, lipat mo itong 2 sa kabila. So, meron tayong square root ng x. Ang nangyari dyan, yung 2, naging naging radical sign. And then, copy mo yung x, since raised to 1 yan. Ganyan. So, ang x raised to 1/2, same lang yan sa square root ng x. So, meron tayong 8 square root ng x plus c. Ito na yung final answer. Diba guys, sabi ko kanina, ito na yung final answer. Nakasimplify na siya. Pero meron pa yung mas simplified version. Ayun na naman yung sa radical. Nakalimutan ko lang sabihin yun dito about sa, kapag meron tayong x raised to, square root ng x cube. Diba, same lang yan sa square root ng, pag hiniwalay natin to, meron tayong x squared times x. Tama ba? Kasi, i-add lang natin yung exponent niya, yung 2 times x. Ang x squared times x is mag-lead yan sa x cube. Kasi, i-add mo lang yung exponent niya, 2 plus 1 magiging And then, since multiplication yan, same lang to sa x squared, then, multiplied by x. Gets? Kasi multiplication yan, pwede mo ihiwalay yung radical sign. So, ganyan. And then, pwede natin ito ma-cancel. So, meron tayong x, then, square root ng x. Ito yung mas simplified version ng x cube or yung square root ng x cube. So, kapag alam natin yung ganyan, sige, gawa pa tayo ng isang example para mas lalong maintindihan. Ang simplified version ng square root ng x raised to 7, di ba same lang to sa meron tayong square root ng x raised to 6 times x. And then, same lang to sa x raised to 6, then multiplied by x, or square root ng x. Kasi, dinistribute ko lang yung radical sign. And then, ang square root ng x raised to 6 is x cube. Then, copy mo yung square root ng x. Bakit x cube? Kasi pag minultiply mo to by itself, yung x cube times x cube, ang magiging sagot niyan is x raised to 6. Kasi add mo lang yung numerator or yung exponent pala kada. So, ayan. Sinasabi ko lang yan kasi baka mamaya meron yan sa choices sa exam nyo or sa quizzes. Baka hindi ganito yung lumabas. Ang magiging sagot is 2/3. Then, meron tayong x. Square root ng x kasi nakita natin yung sagot kanina dyan, di ba? Plus, copy mo yung 8. Ito, simplified na to. Then, plus c. So, ito na yung mas simplified version ng sagot. So, guys, kapag magko-contact kayo ng checking dito, so, gawa natin to ng checking for the final ng ating video. Ay, ba't ko binuka yung Di ba dapat ang ang original problem natin is square root ng x plus 4 over x dx. I'm sorry, square root ng x dx. Dapat babalik yan siya dito. So, kapag magko-conduct ka ng checking, guys, pwede naman bumalik ka dito sa ginawa mo. Pwede naman ito na agad yung i-conduct mo ng checking kasi sinimplify lang naman natin to
wala naman tayo ibang ginawa kundi i-simplify. Kasi kapag dito kayo nag-conduct ng checking, medyo mas malilito tayo kasi 2/3 differential ng x times square root ng x. Kasi babalik at babalik lang naman yan dito kasi parang siya property ba tawag doon or identity ng radical? I don't know. Di ko masyado inaral about dyan. So, ang gagawin natin checking is ito. Gawa natin siya ng checking. Ayan. So, meron tayong 2/3 and then differential ng square root ng x cube. Then, plus 8 differential ng square root ng x. Bukayin natin to. Alam naman natin, ito yung final answer. Then, plus c. Di na pala kailangan yan. Huwag na natin isulat si plus c sa differential. Nag-checking na ako Ito na agad So, ang ginawa ko yung constant multiple rule sa dalawa. And then, property or identity ata ng radical. So, meron tayong 2/3. Then, differential ng, ang square root ng x cube, same lang yan ng x raised to 3 halves. Nilipat ko lang tong, square root sa naging denominator niya. Then, plus 8. Then, differential ng, ang x squared is same lang yan sa x raised to 1 half. Kasi nilipat ko lang yan sa kabila. Kasi raised to 1 to, di ba? Tapos, magiging 2. Laging may 2 sa dulo. Then, ayan na. Pwede natin siya i-integrate. So, meron tayong 2/3. Differential ng 3 half is, baba natin yung exponent, meron tayong 3 half, then x, 3 half minus 1, same lang yan sa 3 half minus 1, di ba? Same lang yan sa 3 half minus 2 over 2, kasi para maging same sila ng denominator. So, 3 minus 2, meron tayong 1 over, copy mo yung denominator, so 1 half, so meron tayong 1 half. Then, tama ba? 3 half, yan, tama. Then, plus, meron tayong 8. Then, differential ng 1 half is, baba natin yung exponent. Then, x, 1 half minus, minus 1. So, yung 1 pwede siyang 2 over 2. Para same sila ng denominator. So, 1 minus 2 is negative 1. So, meron tayong negative 1 half. Then, since nag-differential tayo, isa-isa, and then wala nang natirang differential or d, lagay tayo ng dx sa dulo. So, ngayon, simplify nang natin, cancel. So, meron tayong x raised to 1 half, plus, meron tayong cancel to. So, meron tayong 4 matitira, and then x raised to negative 1 half dx. So, ngayon, di pa siya bumabalik sa dati, isimplify pa natin tong sagot na to. Bukayin ko lang, di na kasi kasya. So guys, kinapi ko lang yung binuka ko dito, inangat ko lang kasi wala na tayong space. So, kapag ganyan, mag-rationalization tayo na tinatawag, tama ba? Kasi 'di ba, ang x raised to 1 half same lang yan sa x square root ng x. Pero para hindi tayo malito, sige, sulat ko muna yung square root ng x. Multiply mo to both side, 'di ba? Square root of x over 1 yan kasi wala tayong denominator. Ewan ko kung tama yung term, pero ito yung naririnig ko lagi kay sir, yung rationalization. So, ang gagawin natin, multiply mo yan both side by square root ng x. Yung dalawa. Square root ng x. And then, ito yun. Ito yung buong equation na yan. Baka medyo may malito dyan. Kasi rationalization lang mo, multiply mo lang both side by square root ng x. Ayan. Square root ng x times over square root ng x. Sa kabila, dito sa 4x raised to 1 half, di ba gaya ng sabi ko kanina, dapat wala tayong negative variable. So, ang gagawin natin, baba mo lang to sa denominator. So, meron tayong 4 over, baba mo yan sa denominator kasi over 1 yan, di ba? Bababa lang natin. So, meron tayong x raised to 1 half dx. Yan. So, ang x raised to 1 half, mamaya natin siya i-simplify kasi alam ko naman na nasa isip nyo na, po lang, ang x raised to 1 half, say lang yan sa x square root ng x Isa-iside lang natin, guys. So, dito, pag minag-multiply mo, di ba? Ang square root ng x times square root ng x, same lang yan sa x raised to 1 half multiplied by x raised to 1 half. Kaya nga sabi ko kanina, dapat di muna natin siya gawin nating radical. Kasi mag-multiply pa tayo. Ang x raised to 1 half, multiply mo sa x raised to 1 half. Kapag pinag-add mo yung exponent niya, yung 1 half plus 1 half, di ba? Copy mo yung denominator, meron tayong 2. Then 1 plus 1, meron tayong 2 over 2 or same lang yan sa 1. So, ibig sabihin, ang x raised to 1 half times x raised to 1 half is same lang yan sa x over or raised to 1.
Kaya naging x na lang siya. So, kapag alam na natin yan, so, di ba, multiply natin to. So, magiging x raised over, x over pala kasi minultiply natin ng dalawa. And then, may matira tayong, square root ng x times mo yan sa 1. Save lang yan ng square root ng x. Plus 4 over, ayun, dito na natin siya isulat. Ang x raised to 1/2 is same lang yan sa square root ng x dx. And then, since common denominator sila, pwede mo yan i-simplify into x plus 4. Kinapit ko yung numerator over, copy mo yung same denominator niya, then dx. Diba? Bumalik siya sa tama. Ayun. Bumalik siya dun sa ating problem. So, ganun lang siya kadali.